yung creative team plus yung genius ni Pablo, super hirap pagsamahin yon, pero nagigets ng creative team kung paano nila ilalabas yung gusto talaga ng pagiging genius ni Pablo. Hanga ako sa inyo, promise. Pigang-piga ang utak nyo dito for sure. Hello mga Cups and hello mga kasisi! Welcome back to my channel and welcome back to DariusDaddy_official, ang mga tatalaka chika para sa SB19. This is it, another SB19 reaction video naman ang pagsasamahan natin. Continuation ito ng Dumb series ng SB19, and this time, Dumb, the making concept naman ang gagawa natin ng chika. Nasundan na natin yung making concept, yung styling, and then yung iba pang chika about sa Dumb. Super na nayanig ako doon. And this time, yung the concept naman, ito yung madugo, yung concept kung paano mo bubuuin yung isang music video at yung kanta na lalabas na apakaganda. So yun ang gagawa natin ng chika. Syempre, kung bago pala tayo mga Cups, makakasiso sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell and comment down there. So ito na, the Dumb, the making concept. Tignan natin to kung anong meron dito. So, let's go. Release before has been true to their characters. So, kapag ibabalik natin kung sino sila before and ipasok natin sa Dumb, since sobrang nag-connect lahat. Dito siya. Basically, Dumb is Pablo's dream. It's literally Pablo's dream. Ang taas ng pressure, lahat kami ganado to really perform. Gusto namin ng mahabang planning. Gusto na creative, ano yun sabi niya? Namin ng pulidong planning and may time for the artistry to grow. And pinagbigyan tayo. And pinagbigyan talaga. Sobrang grateful kami doon. And yung amount of creative freedom, natatranslate ko ng maayos in terms of the logos, in terms of the look, the colors. Kasi na, yung songwriting niya mismo na ilalatag niya sa akin. And sobrang na-appreciate namin nun as artists kasi we get to see the intention behind the music. Natatranslate namin dun sa visual. Yung creative team plus yung genius ni Pablo, super hirap pagsamahin yon, pero nagigets ng creative team kung paano nila ilalabas yung gusto talaga ng pagiging genius ni Pablo. Hanga ako sa inyo, promise. Pigang-piga ang utak nyo dito for sure. That pinoproduce namin ngayon for Dumb. Let's make sure everything connects, everything snaps in. So people would think and people would look back to everything that they have released before. And we have Alan, she as a director. Who's been working with them. Has been working with them since what? Since what? Actually, since the trailer of Ikalawang Yugto. It's always been Alanchi. So Alanchi, Carlo, it's been the same team. That's why it feels like home. One of the challenges pa was sa creative direction part was the wardrobe. Kasi since it's medieval, it requires so much attention to detail. That's why good thing we have the best of the best. Like literally right now here sila. Alam mo yung ano na to ha, yung Dumb na to, para akala mo ilalaban international. Akala mo may pinaghahandaan silang contest, akala mo may pinaghahandaan silang laban na kailangan ibuhos nila buong buhay nila, pati kapitbahay nila, idamay na nila. Ganun ang dating sa akin ng Dumb na to, as in. Miss Rain, sila Francis Libiran, sila Neric Beltran. Dun sa briefing pa lang, ang sabi nila is, ito na guys, welcome back. Kasi since tayo rin yung gumawa ng magtatagpa. So, parang sabi nila na this is the third chapter. We have to conduct an interview with them, like a discovery session with the members to
really get to know what they want to tell. Yung seed, parang nahihigitan sa na. For example, nabubuo ang tasa na, how do you, higitan yun? Ano nila? Ang goal mo. Period siya, diba? Yun yung sinasabi ko, pag si Pablo nagsalita at nagpaliwanag dun sa gusto niyang imagination, ay putek, dudugo lahat ng buta sa katawan mo. Hindi mo alam kung saan mo kukunin yung idea, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng ng imagination pag si Pablo na nagsasalita. Nakakaloka. But it's also a statement that you can land, you can reach more heights, and at the same time, you're able to inspire people. Parang So, parang ang initial nilang brief is, it's medieval, and then sacrifice. One of the challenges pa was, it requires so much attention to detail. Okay? Alam nila yung gusto nila eh. So, it makes everything easy in terms of visually Kasi nagpo-provide sila ng gusto nila. Nagpo-provide sila ng gusto nila. Actually, sobrang laki na ng tinulong sa story. Yung character niya, kasi sabi niya, I would like to suggest na sana may dalawang character ako. You can see I have two personalities then, which is the good and bad still. So yung good, technically, siya yung nakakulong doon sa loob ng mirror. And yung bad, siya yung parang nag-uudyok doon sa mga tao na parang pumilit pumasok nung mga layers namin. Parang puntahan yung magic tree. Yung bad still yung nagsasabi sa tao na parang they really need to go inside para makita and makuha yung fruit nung tree na yun. Sa story natin sa dam, if kailangan nilang buhayin yung tree, hindi nila magagawa yun nang wala si Stel. Kailangan pakawalan ni Stel yung sarili niya. Okay. Para makatulong siya sa grupo. Yun yung halos naging main plot ng dam ng music video. Tsaka yung in terms of pagtatag, kasi diba, dugo din talaga ni Stel yung nakabuhay ng tree. Actually, siya yung nagtanim. Siya yung nagtanim, oo, sa ikalawang yugto. Basically, ganun siya ka-vital in terms of the Grabe yung connection, as in, huhugutin mo dun sa umpisa until to the last minute na gagawa ka ng music video. Ganon ang memorization, ganon ka-genius. Alam mo, ngayon pa lang iniisip ko, pigang-piga na ako. Hindi ko talaga alam kung saan nanggagaling ang utak behind the dam, as in, nakakaloka. Universe. Si Pao naman, yung contribution niya, bukod sa siya yung nagsulat ng song and all. Kumbaga, binigyan niya kami ng insight to ano ba talagang iniisip niya during na sinusulat niya yung song. So, yung sabi niya dun sa discovery session is, panaginip niya talaga yung dam. So, parang ang dream niya is nakatayo silang 5 sa isang dam. Oh, shoot! Parang dulo, parang cliff, oo. So parang kaya sa music video nilagyan namin siya ng parang cliff. Yung dam kasi may pinipigilan ka, di ba? Pinipigilan mo yung flow ng water. Ang Wolf King, napakadami niya ng digmaang nilabanan. And dumating sa point na napapagod na siya sa mga laban-laban, sa digmaan. So, Laban-laban, laban-laban. Lair, kung saan namalagi siya for many years. The ability niya is shadows. So, he's able to control the shadows. And so, syempre, hindi pwede sinaga ng araw kasi nga nandun na siya sa lair. Basically, dam is Pablo's dream. Kasi panaginip niya talaga. And natutuwa kami na napapanaginipan na yung boys kasama siya sa panaginip. And Kaya kasama siya sa pangarap. Kasama sa pangarap. Nalaloka ako, promise. Nalaloka ako dito sa na to, information ng dam. And lahat dapat approve nila, lahat dadaan sa kanila. So parang, alam mo yun, the moment na may na-approve na, talagang lahat sila on board doon. Lahat kami sobrang alam na namin yung creative brief by heart.
during meetings, si Josh, Naaliw ako dun. Ang dami niya. Siya yung pinakamadaming insight, suggestions, Tsaka, yun nga, siguro sa kanila lahat, siya yung pinaka ma-experience sa games, tsaka sa mga medieval. Basically, kung di ba, pag naglalaro ka ng mga MMORPG, RPG, di ba, meron mga classes. Nandun ako sa class na parang assassin or thief. So gusto niya nang may power siya. Nagkataon din na may powers ako kasi sabi ko gusto ko na may powers ako. And for this time, I wanted to be lightning. Matagal ko na kasi kung magkakaroon ako ng powers, is siguro yung lightning. It looks super cool, ganun. Pero, and then nagdidicate din yung ibang parts ng katawan ko. Nag-feel na kami, in a way, and ako, dun sa mga nangyayari. Yan, ang ganda nyo. Pero syempre, minsan kasama lang yun sa challenges ng buhay natin. Hindi tayo syempre papayag na mahina tayo. It's just a bad day, not a bad life. Nung dinidirect Sa true, Josh, sa true. Sinabi ko lang yung certain, sabi ko, mag-acquire then post ka from Dota. Alam niya na agad. So yun yung thing about Josh. Kasi ang dali niya pumasok doon sa role niya ngayon. Baliktad yung siksik ko. Baliktad? Marumi kasi ito eh. Tapos sa meetings din naman, usually kasi si Ken, ang dal-dal niya talaga. Tapos siya yung tumatayo. Tapos parang sabi niya, alam ko yan, alam ko yung reference niya, alam ko yung ganyan. Yung character ko sa music video is parang siyang warrior and madami siyang pinagdaanan. He has a lot. One thing is parang troubled siya or anxious siya because of what happened sa war. So, that's why pag nakikita niyo sa music video, and that's why yung character Kinikilig ako. because he wants to protect the tree. And of course, yun yung goal ng group. Ready? 3, 2, 1. Start ka muna sa Yuko, when yung buka muna. Yan. Okay. Sila Josh, si Ken, they know the material. Ultimo, pati yung details ng book, sinabi ni Ken na mas maganda yan pag may mga metal parts, pag ganito yung writing. As in, lahat sila may inputs to that very detail. Si Jack kasi sobrang natutuwa kami kasi lahat ng ipoproduce namin, lahat ng ipapakita namin sa kanya visually, sobrang nagugustuhan niya, sobrang appreciative siya for it. And may inputs din talaga sila na what if ganito yung material na, what if ganito yung color. Magsisend talaga siya ng photo, magsisearch siya. Oo, as in real time, pag nakita niya, magsisend agad siya ng photos para lang to suggest. Hanggang makarating kami ngayon kasi I believe that the boys, SB19, alam nila yung gusto nila eh. So, it makes... That's the key factor. Alam mo yung gusto mo. He represents the decisions of the group din. Yung character ko naman dito sa Damn music video is very... Sabi ko, me. Very me. Very me. Naman, nature, ganyan, halahalaman. Blind ako, pero I can see more than what the normal people can see. Parang ganun yung mensahe niya na hindi lang ako nakakita basta, but I can see what's beyond. And nakita ko nga kung ano yung solusyon dun sa problema, parang ganun. Ang role ko is, yung character ko ay isang researcher. Yun, even though I'm blind, I can see what's beyond. From the past projects, ito talaga yung pinaka-hands-on sila. Kasi sa lahat ng meeting, they make sure na nandyan. Mukhang mukha naman talaga. Ito yung tutok na tutok. Walang tulugan, walang magpapahinga. Iyon ang nakikita ko dito, promise. Silang lahat. Doon namin naramdaman na sobrang pina-prioritize na to. As in, sobrang binibigyan nila ng effort, binibigyan nila ng time. Basically, yung MV na to, ang taas ng value for them na they wanted they wanted to be as ambitious as possible. They wanted to be personal as possible. Sobrang naging madali because everybody is on board. As in, lahat kami it's on the single. As in, lahat kami in one page. Sobrang ganda, sobrang happy ng boys sa kinalabasan. Okay, itong the making concept. Ito yung isa rin sa gusto kong malaman kung saan ba talaga nagsimula yung buong kabuuan ng music video at yung kwento. So si Pablo ang pinaka-utak, pinaka-ulo, tapos
yung creative team, hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng talino, hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng energy, hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng, alam mo yun, na ibabato nila kay Pablo. Kasi si Pablo pa nagsalita, alam niya na kung ano yung gusto niyang mangyari. Ang laki. Syempre, ikaw yung sasalunin mo, alam kung paano mo kukunin. Super ano ako doon. Salute ako sa creative team, sa styling, sa director. Saludo ako sa inyo kasi natapatan nyo yung inaasahan ng may-ari or nung artist na gumawa nung kanta, tinapatan nyo yun, promise. So, ito yung question niya, paano pahihigitan ang sagad na? Diyos ko po, para sa pagdating sa dulo, tuldok na. As in, tuldok na. Dam is super sagad. Dam is wall na. Pinaka-wall na. So, paano, naku, hindi natin alam kung ano pang mangyayari, pero saludo ko sa inyo. Ito yung nakita ko talagang pagod-paguran sila to make this music video, the comeback, and the song gonna be perfect. So, this is it mga kaps at mga kasisil. Maraming salamat for watching. Bye!